Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim, sumainyo nawa ang kapayapaan at ang gabay ng dakilang tagapaglikha na nag-iisang Diyos, walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, alhamdulillah, sapagkat tayo ngayon ay magbibigay ng kasagutan o paalala sa isa nating kababayan na hindi pa Muslim, sapagkat meron siyang komento sa aking isa kong video, at inshallah maibigay natin ang tamang kasagutan. At bago natin sisimulan ang kasagutan na ito ay tayo ay mag-blender tayo ng prutas. Tayo ay may apple, tapos may saging, grapes, tapos carrots. At ang gagawin natin tubig dito ay gatas, at pang-asukal natin yung condense para medyo matamis ng konti. Tapos mayroon ditong honey. Alhamdulillah, sapagkat ngayon dito sa New Zealand ay napakalamig. Kahit dito ka na sa loob ng kwarto mo ay naka-jacket pa rin, sapagkat malamig talaga, lalong-lalo na dyan sa labas. Pag umaga talagang nag-ice. Para sa kaalaman ng lahat, mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, lalong-lalo na sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim, hindi ko po layunin na ako po ay makapanakit ng aking kapwa. Bagkus ito po ay paalala lamang bilang inyong kapatid, si Brother Omar. Hindi po ako magkukulang ng paalala sa inyo. Lalong-lalo na po ang paalala na ito ay may kinalaman sa ating pananampalataya, sapagkat ang isa nating kababayan na hindi pa Muslim, meron siyang komento sa akin na sinabi niya na ako raw ay wala akong alam sa doktrina ng pagka-Kristyanismo, kung ano ba talaga ang aral nito. At sinabi niya na wala akong alam kung bakit si Jesus ay naparito, sapagkat si Jesus daw ay naparito upang tubusin ang kasalanan ng sangkatauhan. Ito po ay maling paniniwala. Hindi po ibig sabihin na pumunta si Jesus dito ay tutubusin ang ating mga kasalanan. Wala pong mababasang ganun. Kaya kung ano man po sinasabi ng pari na hindi po lahat ng sinasabi ng mga pari ay totoo. Kaya po kinakailangan po sa atin ay magsaliksik. Saliksikin po natin ang bawat relihiyon, at tinihikayat ko rin po kayo na saliksikin nyo pang Islam. At inshallah sa inyong pagsaliksik kayo po ay gabayan. Sapagkat ang katanungan niya na ito na sinasabi niya na naparito si Jesus upang magtubos sa mga kasalanan, maling paniniwala po ito. Kasi po kung totoo po yan na si Jesus ay naparito upang tubusin ang ating mga kasalanan, so nangangahulugan dito na anong gagawin natin? Maninigarilyo na lang tayo, iinom na tayo ng alak, magdadrugs na tayo, mambababae, papatay ng tao, mangre-rape, kasi tinubos na ni Jesus ang ating mga kasalanan eh. Ganun lang po kasimple. Kasi kung ating pagmumuni-munihan, mahirap po paniwalaan ng mga ganyang salita. Kaya kinakailangan po natin ang magsaliksik. Alamin po natin ang kasulatan na ipinadala ng tagapaglikha. Kasi po, kung naniniwala po kayo sa Biblia, ako po hindi. Kasi alam nyo po kung bakit. Kahit po mag-research kayo, kung sinong propeta ang may dala ng Biblia, wala pong lalabas. Maaari po ang lalabas yung Torah, yung Injil, yung Quran, Kalatas. Yan po ang mga lumalabas sa research. Ang Biblia po, wala. Wala pong lumalabas niyan. Kasi po gawa lang po ng tao yan. At saka kung totoo man po yan, dapat ang may papakita po na kasulatan dyan yung salita ni Jesus na Aramaic. Wala na pong may pakita ng mga Aramaic ngayon. Kaya inihiling ko sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim, magsaliksik po kayo. Kasi para po ito sa ating kaligtasan, dahil lahat po tayo talaga ay makakaranas ng kamatayan. Kahit saan man tayo magpunta ay sasalubungin tayo ng kamatayan. Kaya kinakailangan natin, kilalanin natin ang tunay na tagapaglikha, ang ipinakilala sa atin ng lahat ng mga propeta,
Kasi walang propeta na nagsabi na magsamba ka sa Trinity, magsamba ka sa Rebulto, magsamba ka sa cross. Walang propetang nagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya common sense na lang po sa ating mga kababayan na hindi pa Muslim, na hindi ko po layunin na kayo po ay saktan ng inyong mga damdamin, bagkus paalala lamang po ito. Kaya inihikayat ko po kayo na magsaliksik po kayo ng bawat relihiyon, lalong-lalo na pang Islam. Kasi katulad nga po, nung nandiyan pa ako sa Pilipinas, meron akong pinuntahan na isang kaibigan. Tapos nagkataon na nandoon yung anak niya, 9 years old siguro o 8 years old. Tapos marami silang rebulto. Tapos yung paglapit ng bata doon, ang sabi ng lola, sige na, apo magdasal ka na. Anong sabi ng apo? Ano po ang sasabihin ko, lola? Anong sabi ng lola? Sabihin mo, Papa Jesus, humihingi ako sa iyo ng tawad sa mga kasalanan. Yun ang tinuturo ng yun ang tinuturo ng matanda. Subalit kung ating pagmumuni-munihan, tayo na naman po ay nakagawa ng kasalanan. Sapagkat si Jesus may pangalan, tinawag na naman natin Papa. Inuutos natin sa ating apo o anak na Papa Jesus ang itawag. So nangangahulugan dito, si Birhen Maria, Mama Mary ang tawag. Tapos si Papa Jesus, ipapatawag mo na naman ng Papa Jesus, Mama Mary. So nangangahulugan dito na parang naging mag-asawa na naman yung mag-ina. Kasi si Mama Mary. Si Jesus, Papa Jesus, yun ang tinuturo mo sa bata. Na nangangahulugan dito na parang naging mag-asawa na naman yung mag-ina. Kaya magsaliksik po kayo para po maunawaan nyo ang bawat relihiyon na inyong sinasaliksik. Kaya inihiling ko na paumanhin sa inyong mga narinig, hindi po ito pananakit ng aking kapwa, bagkus paalala lamang po ito. Kaya hanggang dito na lamang. Ito po ang inyong Brother Omar na laging nagpapaalala na magsaliksik at magnilay-nilay at magdagdag ng kaalaman hinggil sa ating pananampalataya. Hanggang dito na lamang. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.